Desmond's point of view. Happy birthday, bro! Inakbayan ako ng anak ng aking amo na si Caleb, kasabay ng malakas niyang pagbati. Nandito kami ngayon sa shop ng pamilya nila. Ipinaghanda niya ako sa kaarawan ko, kahit hindi naman talaga kailangan. Salamat po sir, hindi naman ho kailangan. Ano ka ba? 1 taong ka ng kargador dito sa amin. Kaya dapat lang napaghandaan ka. 22 ka na. Binatang binata na. At humagalpak siya ng tawa. Inalis niya ang pagkakaakbay sa akin at nagbukas ng alak. Kasama namin ang iba ko pang katrabaho na agad na nasiyahan dahil sa libreng inuman ni Sir Caleb. Hindi ako mapakali. Uuwi sana ako ngayon dahil ipagdiriwang ko ang kaarawan ko kasama ang aking pamilya. Ngunit hindi ako nakauwi agad dahil sa biglaang pagdating ni Sir Caleb. Kilala ko si Sir Caleb. Pasaway siyang anak ng aking amo na palaging nasasangkot sa gulo. Minsan na nga rin siyang nakulong dahil sa pagbangga ng isang civilian sa daan. Pero dahil mayaman ang pamilya nila, naayos lang yon gamit ang pera. Mabilis din siyang magalit kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Hindi ka ba masayang hinandaan kita? Ang daming alak dito oh. Maraming salamat po sir. Tanging sagot ko. Ayan dapat. Kasi kapag tumanda na si Papa, ako nang susunod na magiging boss nyo. At swerte kayo kasi galante ako, hindi ba? Oo nga sir, maraming salamat po ha. Sambit ng isa kong kasamahan. Humagalpak ng tawa si Caleb at ngumisi. Kumain na kayo. Mamaya darating ang bisita na magpapasaya sa gabi ninyo. Lalong naging masaya ang mga kasamahan ko. May nagkakaraoke, may nagiinuman. Uminom din ako pero konti lang. Napahinto pa ako nang tumawag si Mama. Hello Ma. Nasaan ka na anak? Kanina pa kaming naghihintay sa'yo eh. Medyo naiirita niyang sabi sa kabilang linya. Ma, nandito pa po ako sa trabaho eh. Dumating po kasi si Sir Caleb. Pinaghanda niya po ako. Nagkakatuwaan po sila rito. So hindi ka uuwi? Uuwi po Mama. Magpapaalam lang po muna ako Ma. O sige, aasahan ka namin ha. Sayang naman ang handa mo kung hindi. Pagkababa ng tawag, lumapit agad ako kay Sir Caleb. Sir Caleb. Lumingon siya sa akin. May hawak pa siyang inumin. Bakit? Maraming salamat po sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Pero kailangan ko na po talagang umuwi. Naghihintay po kasi ang pamilya ko eh. O sige, papayagan na kitang umuwi. Pero bago yan, last shot muna. Inabot niya sa akin ang baso niya. Kinuha ko yun at agad na ininom. Tuwang-tuwa siya sa nakita at tinapik pang balikat ko. Good job, Desmond. Napakurap-kurap ako. Hindi ko nagustuhan ang lasa ng inumin. Umiba kasi ang pakiramdam ko. At hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Maya-maya'y nakaramdam ako ng matinding hilo. Dumoble ang paningin ko. Uuwi na ako. Parang iba to ah. May nilagay ba siya sa inumin ko? Hoy! Nandito na mga girls! Sigaw ni Sir Caleb. Girls, pasayahin niyo yung mga lalaking yan. May isang babaeng lumapit sa akin at bigla akong niyakap. Ang gwapo mo! Pwede ba kitang painitin, birthday boy? Umiling ako at marahang inalis ang braso niya sa katawan ko. Sinubukan kong maglakad palabas habang abala sa kasiyahan ng mga kasamahan ko. May ilan pa ron na may asawa na. Saan ka pupunta, birthday boy? Uuwi na ako. Iyahatid kita. Doon kita sa inyo papainitin. Hindi ko siya pinansin. Pilit kong nilalabanan ng hilo hanggang tuluyan akong makalabas ng shop. Pagewang-gewang ang lakad ko. At sumunod siya sa akin na parang lintang ayaw kumalas. Birthday boy! San ka? Huy! Yun ang sigaw niya nang bigla akong tumakbo. Kahit sobrang sama na ng pakiramdam ko, tumakbo ko. Pero lalo akong kinabahan nang hinabol niya ako. Wait lang birthday boy! Bumilis ang tibok ng puso ko. Naghanap ako ng matataguan. Nang madaanan ko ang isang bahay, mabilis akong umakyat sa gate. At halos mauntog pa ang ulo ko sa lupa nang bumagsak ako sa loob.
birthday boy? Asan ka na? Napamura ako sa isip ko. Nang makita kong isang pintong may ilaw, agad ko itong binuksan at pumasok. Napapikit ako at pinadausdos ang katawan ko hanggang sa makaupo sa sahig. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Napapitlag ako sa gulat at napamulat. Isang babae ang bumungad sa akin. Yakap-yakap ang sarili at kita ang kanyang kahubaran. Nataranta ako't mabilis na tumayo. Pasensya na po, hindi ko alam na. Manyak! Bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko, hinampas niya ako ng plunger sa ulo. Dahil sa kanyang ginawa, dumilim ang aking paningin at bumagsak ako sa sahig. Wala nang malay. Pagising ko, agad akong nataranta. Hindi ko na kasi maigalaw ang mga kamay at paa ko. Nang tingnan ko ang aking sarili, doon ko napagtanto na nakagapos ako habang nakaupo sa gawa sa kahoy na upuan. Mahigpit ang pagkakatali sa aking kamay at paa. Para akong na-hostage. Kulang na lang, takpan ng tape ang aking bibig. Pero hindi naman nila tinakpan kaya't nakapagsasalita ako sa kalagayan kong ito. Napatingin ako sa harapan ko at dun ko sila nakita. Hindi lamang ang babaeng yun ang naroroon. May kasama siyang isang lalaking kalbo. Malaki ang pangangatawan at matalim ang tingin na sa tingin ko ay ama niya. Nakapamewang ito habang ako'y sinusuri mula ulo hanggang paa. Parang isa akong hayop na nahuli sa bitag. Pwede niyo ba akong kalasan? Magpapaliwanag lang ako. Lumipat ang tingin ko sa dalaga. Masama ang tingin niya sa akin. Malamig at puno ng galit. Hindi na siya nakahubad ngayon. Nakasuot na siya ng isang simpleng damit. Ngunit basa pa ang buhok niya. Halatang bagong ligo kahit gabi na. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong may itak na hawak ang lalaki. Ilang beses akong napalunok. Ano pa kayo mo sa anak ko at pumasok ka sa CR? Sigaw niya. Sabay lapit sa akin. Sir, nagkakamali po kayo. Hindi ako. Sayang ang kagwapuhan mo kung manyak ka lang. Mabilis akong umiling. Hindi po sir. Magpapaliwanag po ako. Hinahabol po ako kasi nung isang babae kanina. Sa takot ko po umakyat ako sa gate. Nang makita ko ang isang pinto pumasok agad ako. Hindi ko naman po alam na CR pala yun. Napapikit akong sandali. Bakit ba kasi nasa labas ang CR? Hindi ko sinadya. Kung alam ko lang na CR yun, hindi ako papasok doon. Isang malaking hakbang lang. At heto ko ngayon, nakagapos sa tinututukan ng itak. Nagsasabi ka ba ng katotohanan? Opo. Nagsasabi po ako ng totoo. Pakawalan niyo na po ako't naghihintay po ang pamilya ko sa akin. Birthday ko po kasi ngayon eh. Bumalot ang saglit na katahimikan. Pa! Biglang sabi ng dalaga. Pilit pinipigilan ng emosyon. Baka naman nagsasabi siya ng totoo. Wala naman po siyang ginawang masama eh. Nakita niya lang talaga. Pero kahit sinabi niya yun, para akong pinapatay ng titig niya. Hindi pwede ito, iha! Mariing sagot ng ama. Pinalaki kita ng maayos. Inilayo sa mga bastos. Tapos may lalaking makakakita sa iyo ng hubad. Hindi po pwede ito. Nanlamig ang buong katawan ko nang itinaas niyang itak at ituro sa akin. Pakakasalan mo ang anak ko! Parang may sumabog sa tenga ko. Ho! Sabay naming sigaw ng dalaga. Hindi maaari ito. Kung pakakawalan kita, masisira ang reputasyon ng anak ko. Kaya't dapat mo siyang pakasalan. Pa! Hindi niyo kailangan gawin yan! Sigaw ng dalaga. Halatang hindi makapaniwala. Oo nga po, sir. Nanginginig kong sabi. Hindi ko naman po hinawakan yung anak ninyo. Hindi naman po nakakabuntis ang hindi sinasadyang pagtingin. Mamili ka. Pakakasalan mo o ipakukulong kita. Doon ako tuluyang namutla. Pa! Sigaw ng dalaga. Huwag ka nang umalma, Isabel. Mariing sabi ng ama. Pakakasalan mo ang lalaking ito. Nanlumo ako. Kung alam ko lang na ganito ang magiging kapalaran ko dahil lang sa isang maling pintuan at isang iglap na pagkakamali hinayaan ko na lang sana ang sarili kong yakapin ng babaeng lintang yon. Kesang mapunta sa isang kapalarang
Hindi ko namang kailan inisip na daranasin ko. Isabel's point of view. Busangot na busangot ang mukha ko habang isa-isang tinatanggal ang tali sa estrangherong lalaki. Halata sa mga mata niya ang gulat. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Kung alam ko lang nahahantong sa ganito, hindi ko na lang sana ipinaalam kay Papa na ubod ng conservative. Nahihibang na yung ama mo. Sambit niya nang tuluyan ko ng makalas ang tali. Hindi ko naman talaga sinasadyang nangyari. Tradisyonal ang ama ko, wala kang magagawa. Malamig kong wika. Napatingin siya sa akin, halatang nag-iisip. So ayos lang sa'yo? Na maikasal ka sa akin? Saglit siyang huminto bago nagtanong muli. Mukhang mayaman naman kayo. Bakit sa labas na CR ka kasi naliligo? Galing akong beach, kaya doon ako naligo. Kasalanan ko bang pumasok ka? Natahimik siya. Baka naman hindi rin naman totohanin ni Papa yun. Dagdag ko. Medyo mas mahinahon na. Nagulat lang din siguro siya. Huwag mo nalang pansinin. At isa pa ayoko rin maikasal sa'yo. May lalaking hinahangaan ako. Kung papayagan ako ni Papa, siyang gusto kong pakasalan. Sino ba yun at tutulungan kita? Alok niya pa. Hindi naman siguro hahayaang ipakasal ka talaga ng Papa mo sa akin. Kung tutuusin hindi ako nakapagtapos. Kargador lang ang trabaho ko. May 3 kong kapatid at nag-iisang nanay. Pero kahit ganun masaya kami. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Kaibigan ko siya. Pero sa tingin ko hindi niya ako gusto. Kawawa ka naman. Bigla niyang sabi. Nanlisik agad ang mga mata ko. Biro lang. Mabilis niyang bawi. Pero seryoso pasensya ka na talaga. Sorry't hindi ko naman sinasadyang makitang katawan mo. Hinahabol kasi ako ng babaeng bayaran. May halo yata ang pinainom sa akin ni Sir Kit, nahilo ako Birthday ko kasi ngayon. Gusto ko talaga umuwi sa amin. Naghihintay nga ang pamilya ko sa akin ganun ba? O sige, umuwi ka na. At kung maaari, wag ka nang babalik rito. Kapag nakita ka ulit ni Papa, sigurado akong wala ka nang kawala. Pinakawalan ko na siya at inihatid hanggang sa gate. Pasensya ka na talaga Ulit niya. Aalis na ako. Tumangulang ako. Ano nga palang pangalan mo? Medyo nagulat ako sa tanong, pero sinagot ko pa rin. Isabel. Desmond, yan ang pangalan ko. Tumango ako. Mag-ingat ka, Desmond. Ngumiti siya. Ikaw rin at pasensya na ulit. Nagwala si Papa kinabukasan nang malaman niyang pinaalis ko ang lalaking yun. Hindi ko nalang pinansin ang una niyang sermon at nagpatuloy sa pagkain. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Hahanapin kong lalaking yun. Hindi po pwedeng takasan niyang ginawa niya sa'yo, Isabel. Mariin niyang sabi. Tama na nga yan, Elliot. Sabat ni Mama. Masyado ka ng OA. Hindi naman daw sinasadya. At nakita naman sa CCTV na hinahabol nga siya base sa sinabi ng anak mo. Kahit na, Pinky. Balik ni Papa. Alagang-alaga natin ang anak natin tapos gano'n na lang. Dapat panindigan niya yan. Magpapagawa ako ng poster ngayon. Iwa-wanted list ko ang lalaking yun at may reward sa mga makakakita. Naibog akong kinakain ko at gulat na napatingin kay Papa. Pa! Gagawa ko ng paraan para hindi naaangal ang lalaking yon. Elliot! Mariing sabi ni Mama. Gusto mo bang maikasal ang anak mo kung kani-kanino lang? Hindi yun kung kani-kanino lang. Siya ang pumasok sa CR ng anak natin. At dahil gwapo naman siya, ayos na rin yun kesa mapuntang anak natin sa pangit. Minsan lang ang gwapo sa mundong ito, asawa ko? Saglit siyang ngumisi bago nagpatuloy. Para lang tayong nangingisda. Yung CR na pinasukan niya, patibong yun para sa mga kagaya niya. Napasapo na lang ako sa noo. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mas kakabahan. Kilala ko si Papa. Seryoso talaga siya. Kaya't kailangan kong mahanap si Desmond bago patuloy ang mabaliw ang ama ko at matupad ang kinatatakutan naming dalawa. Hinanap ko agad si Desmond. Hindi ko alam ang buong pangalan niya pero dahil napadpad siya sa bahay namin, malamang ay malapit din ang tinitirhan niya. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, pati sa mga hindi ko kilala.
Boyfriend mo ba yan, miss? Tanong pa ng isa. Hindi naman po. Mabilis kong sagot. May atraso ba sa'yo? Wala naman po. Biglang humangin at may mga papel na lumipad sa paligid namin. Isa sa mga yon ang nasalo ng lalaki. Napatingin siya sa papel at kunot noong binasa yon. Oh! Desmond! Wanted! Ito ba yun? Ipinakita niya sa akin ang papel na nasalo niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mukha ni Desmond at ang nakasulat sa ibaba. Wanted, Desmond. Reward 50,000 pesos. Kasalanan, nabuntis ang anak kong si Isabel. Napatakip ako sa bibig sa gulat. Diyos ko, buntis! Baliw na ba si Papa? Paano nakakabuntis ang tingin? Siya bang hinahanap mo? Dagdag pa ng lalaki. Halatang nasisilaw sa halaga. Maghahanap na rin ako. Sayang naman ng 50,000, ano? Diyos ko, tong si Papa talaga, oh. Seryoso pala talaga siya. Para natuloy ako naiihi sa sobrang kaba. Kailangan kong maunahan si Papa. Hindi to pwedeng mangyari. Pinagpawisan ako sa kakahanap sa lalaking yun. Hindi pala siya sikat. Walang nakakakilala sa kanya. O baka naman pineke lang niyang pangalan niya. Doon ako biglang natigilan. Papaano nga ba? Samantalang ako, buong buo kong sinabi sa kanya ang totoo kong pangalan. Kahit may kurot na ng pagkadismaya, ipinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap hanggang sa madaanan kong isang shop. May mga lalaking naghahakot ng mga sako roon. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na pangalan. Oy, Desmond! Tumakbo ka kagabi, di ka tuloy nakatikim. Sarap ng babaeng binigay ni Sir kagabi. Nanlaki ang mata ko. Masama kasi yung pakiramdam ko. Sagot ng isa. Padabog nga na bumalik yung babae kasi nawala kang araw. Kaya sila na lang ni Sir ang nagsama kagabi. Desmond. Kumunot ang noo ko nang marinig ko ang pangalan ng lalaking yon. Pagbaling ko sa kanila, agad ko siyang nakita, umiinom ng soft drinks. Habang nakasabit pa ang t-shirt sa balikat, hubad ang kanyang ibabaw na katawan. Agad akong lumapit at hinawakan siya sa braso. Nagulat siya pati na ang mga kasamahan niya. Uy! Sumama ka sa akin! Ha? Hindi ko na siya pinagsalita pa. Hinila ko siyang palayo ron habang naririnig ko pang tuksuhan ng mga kasamahan niya. Uy Desmond! Ingat ka dyan ah! Teka lang, sandali! Sabi niya habang pilit inaalis ang kamay ko sa pagkakahawak. Ano ba kasing problema? Tanong niya. Inipit ko sa mukha niya ang poster. Napaatras siya sa gulat. Nang makuha niya yon, tiningnan niya muna ang papel, saka ako. Ano to? Tingnan mo. Sinuri niya ang papel. Nung unay kunot na upang noo niya. Pero nang makita ang sarili niyang mukha at ang nakasulat sa ibaba, namilog ang mga mata niya. Seryoso ba talaga to? Oo, seryoso si Papa. Sagot ko. Mabuti na lang at nauna kitang makita. Itatago kita. Ha? Paano yan? May trabaho pa ako. Ako nang magbabayad sa one-day work mo. Kaya sumama ka muna sa akin, okay? Huminga ako ng malalim. O gusto mo bang maikasal? Siyempre hindi. Kaya sumama ka muna sa akin. Hinila ko siyang muli. Tumambay muna kami sa park. Naka-face mask siya at halatang hindi pa rin nakaka-move on sa nakita niyang wanted poster. Titig na titig pa rin siya dito. Pasensya ka na talaga ah. Sabi ko. Seryoso pala talaga si Papa eh. Sayang yung 50,000. Ako na lang kaya maghahatid sa sarili ko sa papa mo. Nabatukan ko siya. Aray! Baliw ka ba? Iritadong sabi ko. Gusto mong maikasal tayo? Natahimik siya. Napasandal naman ako sa bench. Umuwi ka na muna sa inyo at magpaalam ka sa mama mo na magpapakalayo-layo ka muna. Sabi ko, saka siya tiningnan. Babayaran naman kita eh. Ang huling gusto kong mangyari ay ang maikasal ng maaga. Pero kung sa taong yun ay ang lalaking hinahangaan ko, aba magpapakasal agad ako. Huminto ako saglit bago nagpatuloy. Ikaw din naman siguro, di ba? Ayaw mong maikasal sa taong hindi mo naman mahal. Napatingin siya sa akin. Oo naman. At saka hindi pa dumarating ang babaeng mamahalin ko. Bumuntong hininga ko. Ay,
Darating din yan. Kaya't huwag mong hayaan ang sarili mong matali sa ganitong sitwasyon. Mas magandang maikasal sa normal na paraan. Tahimik at presko ang paligid. Malapit ang parke sa dagat kaya't sariwa ang hangin. May mga batang nagtatakbuhan, may nagtitinda ng ice cream, at may mga tawanang nakakaaliw pakinggan. Pero sa gitna ng pagmamasid ko, biglang may pamilyar na mukha ang sumulpot sa paningin ko. Umawang ang aking labi kasabay ng pagkirot ng dibdib ko. Nakita kong lalaking hinahangaan ko. Nakangiti siya habang hawak ang kamay ng isang babae. Magkasabay silang naglalakad sa sidewalk ng parke. Ayos ka lang? Tanong ni Desmond. Sinundan niya ang direksyon ng tingin ko. Nakagat kong ibabang labi ko at agad na nag-iwas ng tingin. Tara na, sabi ko at tumayo. Siya ba yung lalaking hinahangaan mo? Huminga ako ng malalim. Oo, siya nga. Tara na, di na maganda yung pakiramdam ko rito eh. Hindi ko na rin kayang ipilit ang nararamdaman ko. Hindi ako magugustuhan ni Oscar. Kaibigan lang ang tingin niya sa akin at hanggang doon na lang yun. Naisipan kong ihatid na lang si Desmond sa kanila. Gusto ko ring malaman kung saan ang bahay nila para madali ko siyang mapuntahan kung sakaling hindi pa rin tapos si Papa sa trip niya. Pagdating pa lang namin sa labas ng bahay nila, parehas kaming natigilan at nagkatinginan. May bisita ba kayo? Tanong ko, kabang-kaba, habang tinitingnan ang pamilyar na sasakyang nakaparada sa labas. Wala naman akong naaalalang may bisita kaming ganyang kagara ang kotse. Sagot niya. Nauna siyang naglakad papunta ron, pero agad akong humabol para magkasabay kami. Lalo akong kinabahan nang papalapit na kami. Narinig namin ang tawanan at nang ibabaw roon ang tawa ni Papa. Pagdating namin sa pinto, nakumpirma ko na kung sinong bisita. Si Mama at Papa na masayang nakikipagtawanan sa pamilya ni Desmond. Anak! Sabi ng babaeng sa tingin ko ay ina ni Desmond. Sabay tayo at lapit sa anak niya. Ma, may bisita ka pala? Sagot ni Desmond. Pa! Lumapit ako kay Papa. Sobra na to. Anong ginagawa niyo rito? Anong sinasabi mo, iha? Kalmadong sagot niya. Ang ina ni Desmond ang nag-imbita sa amin. Oo, iha. Ikaw ba si Isabel? Napalingon ako sa kanya. Oo po. Huwag kang mag-alala. Nakangiti niyang sabi. Sisiguraduhin kong papanindigan ka ng anak ko. Ilang buwan na nga ba yan tiyan mo? Sabay na nalaglag ang panga naming dalawa ni Desmond. Oo, hindi po ako buntis, tita. Kahit na hindi ka buntis, dapat panindigan ka ng anak ko. Iba ng mga kabataan ngayon at ayokong mangyari yun sa anak ko. Hindi ba, Mare? Yes, Mare. Sagot ni Mama na sobrang laki ng ngiti. Bumagsak ang balikat ko. Mukhang nagkasundo na sila. Kumari na agad. Nanlumo ako. Mukhang wala na talaga akong magagawa. Anong plano mo? Tanong ko kay Desmond nang makalabas kami. Hanggang ngayon rinig na rinig ko pa rin ang tawanan nila sa loob. Mukhang masaya talagang mga magulang namin. At hindi ko akalaing pati ang ina ni Desmond paboro sa ideyang ito. Hindi ko alam Mahal ko ang mama ko. Kung gusto niya ito, gagawin ko. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ko. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. What? Nagtaas siya ng kilay. Tila ako pang hindi makatwiran. Ikaw, ano bang plano mo? May iba ng taong hinahangaan mo, hindi ba? Sandaling tumigil siya bago idagdag. Tila iyon ang pinaka-praktikal na solusyon sa mundo. Magpakasal na lang tayo. Halos atakihin ako sa puso sa sinabi niya. Ganun na lang ba kadali yun para sa kanya? Wala man lang ibang opsyon. Sumuko agad. Pwede ka namang tumakbo sa kasal kung gusto mo. Dagdag pa niya. Basta ako, malinis ang konsensya ko. At doon na ako tuluyang sumabog. Bigla ko siyang kinwelyuhan. Nagbibiro ka ba? Kasalanan mo nga lahat to Kung hindi ka pumasok sa CR na yon, hindi to mangyayari. Nagulat siya nang itulak ko siya. Nabitawan ko rin ang kwelyo niya. Napahakbang siyang palayo habang ako naman
ay napasungkit sa buhok ko sa sobrang inis. Sorry na, sabi niya matapos ang ilang segundo. Mas mahinahon na. Pwede naman natin gawing peke ang lahat, hindi ba? Kunyari, magpapakasal tayo. Tapos mayaman ka naman. Pwede mo kong hiwalayan agad gamit ang pera mo. Napapikit ako. Diyos ko, akala siguro ng lalaking to, ganun lang kadali ang lahat na parang kontrata lang napipirmahan. At pwede mong putulin kailan mo man gusto. Hindi ganun sa kaso ng pamilya ko. Uso talaga sa kanila ang arranged marriage. May pinsan nga akong nabuntis talaga na tinakbuhan. Talagang sinira ang buhay at binantaan para lang bumalik. Masaya na sila ngayon kaso ganun talagang nangyari. At saka pwede mo rin akong gamitin. Napamulat ako at tiningnan siya. Baka tuluyan ka nang bigyan ng atensyon ng lalaking yun kapag nalaman niyang ikakasal ka na. Doon ako natigilan. Para bang may tumama sa isip ko. Ayokong aminin pero masakit dahil may punto. Ganun pa naman ang iba. Dagdag niya. Madalas napapansin lang ang halaga kapag wala na sa kanila. Nanatili akong tahimik. Hindi dahil sang-ayon ako kung hindi dahil natamaan ako. Mapapansin na kaya ako ni Oscar kung ibabaling ko sa iba ang atensyon ko? Magkaibigan kami pero hindi na tulad ng dati. Hindi na kasing lapit. Hindi na kasing gaan. Mula nang magtungo siya sa syudad para mag-aral, unti-unti siyang nagbago. Mas lumayo, mas naging ibang tao. Kaya mas masakit na kahit naglakas loob akong umamin sa kanya noon, hindi niya kailanman nasuklian ang nararamdaman ko. Wala akong ibang lalaking hinahangaan kung hindi siya lang. Hindi ako nag-boyfriend para sa kanya. Kahit ilang beses na akong nasawi sa iisang tao, hindi pa rin ako sumusuko. Umaasa pa rin ako. Kahit alam kong ako lang yata ang nakakapit. Nalaman ko na lang nang makauwi ako sa bahay na magkakilala pala si Mama at ang ina ni Desmond. At kahit tapos ng araw, parang nagsisimula pa lang ang kasiyahan nila. Napakaliit ng mundo, Elliot! Masiglang wika ni Mama. Si Divina pa lang ina ni Desmond. Ay, parang nakatadhana talaga. Nakapamewang ako at tinitingnan lang silang dalawa. Seryoso ba talaga kayo, Ma? Pa? Bakit hindi? Nalaman kong napakabait na bata ni Desmond. Ikaw na ngang nagsabi na hindi niya sinasadya, hindi ba? At talagang hindi naman talaga. Kaya nga ho, hindi na dapat ituloy ang kalokohang to eh. This is nonsense. Ginagaya niyo ako sa pinsan ko eh. Hindi naman ako buntis. Gumagawa lang kayo ng kwento. Kesa umasa ka pa dyan kay Oscar na yon. Singit ni Papa. Parang may biglang sumabog sa dibdib ko. Namilog ang mata ko sa narinig ko. Mas mabuting ikasal ka na para matapos ng kahibangan mo sa lalaking yun, Isabel. Mariing sabi ni Papa. Hindi ako nagbibiro. Wala na akong nagawa kung hindi ang tumalikod. Padabog akong umalis at nagkulong sa kwarto. Alam ng pamilya ko kung gaano kong kagusto si Oscar. At alam ko rin na iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw nila sa kanya. May dati ng alitan ng pamilya namin at pamilya nila dahil sa negosyo. Kaya kahit ganun pa siya kabuti at kaayos, hindi nila siya tatanggapin para sa akin. Sa mga sumunod na araw, tila biglang bumilis ang takbo ng buhay ko. Opisyal nang inanunsyo ang kasal namin at maraming nagulantang. Mga kaklase ko noong college, gulat na gulat dahil ako pa raw ang mauuna. Hindi na ito bago sa pamilya namin. Pabataan ng kasal. Ang pinakabata nga namin ay si Annalie na 18 anyos. Ipinakasal dahil nahuli lang na magkayakap. Kung malalaman nito ng mga tao kung anong klaseng pamilya kami, sigurado akong pagtatawanan kami. Sa reputasyon na meron ng pamilya namin, kaya nilang bumili ng groom at bride para sa anak nila. Pero sa lahat ng ikinasal, wala namang nagkakaproblema. Masaya na nga si Annalyn ngayon eh. May anak na sila nang napangasawa niyang mahal na mahal din siya. Pero para sa akin, masyadong OA. Hindi ka tanggap-tanggap. Lahat may mali siya. Parang gusto kong lagyan ng sili mga utak ng mga matatandang to ng mangisay at matauhan. Wala rin pakialam si Papa kung isang kargador lang si Desmond. Kaya niya itong bigyan ng trabaho sa negosyo niya. Kapalit lang ng kasalang ito. Pekeng-peke ang ngiti namin ni Desmond
habang nakaharap sa kamera. Pareho kaming parang estatwang inilagay sa malaking eksena ng buhay. Prenup photoshoot ito at ang photographer gusto kong bigwasan kung makautos. Pero wala akong magawa. Hindi niya alam na peke lang naman kami. Hindi kami tunay na magjowa para i-execute yung posing na gusto niya. Relax lang kayo! Sigaw ng photographer. Para kayong kinakain ng lente. Napabuntong hininga ko at pilit na ngumiti muli. Si Desmond naman ay tuwid na tuwid ang likod. Pawisan ng noo at halatang hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Closer! Closer! Utos ulit ng photographer habang sumesenyas nang mas magdikit pa. Tiningnan ko si Desmond. Halatang naiilang pa rin siya. Hoy, bulong ko. Hindi ka naman uhulihin ng kamera. Lumapit ka rito. Ganito ba kalapit? Pabulong niyang sagot pero umaatras pa siya ng kalahating hakbang. Napapikit ako sandali sa inis at hinila ko siyang papalapit sa akin. Let's fake it till we make it, Desmond. Gusto mo to, di ba? Wala naman kasi akong choice. Mahina niyang sagot. O edi ngumiti ka naman, yung parang ikakasal ka, hindi naman yung parang ililibing ka. Napangiti siya ngunit konti lang. Alanganin pero sapat na para mapansin ng photographer. Yes! That's it! Masigla nitong sigaw. Ngayon hawakan mo ang bewang niya. Nanigas si Desmond. Ha? Sabay kaming napasabi. Relax nga lang. Dagdag ng photographer. Prenup ho ito, hindi NBI clearance. Napapailing ako't ako na mismo ang humawak sa kamay ni Desmond. Saka inilipag yun sa bewang ko. Ayan, bulong ko. Kita mo, hindi ka naman nasunog, di ba? Now, look at each other. Utos muli ng photographer. Smile like you're in love. In love? Nang hindi sinasadya, sabay kaming lumingon para harapin ang isa't isa. At doon naganap ang hindi inaasahan sa araw na ito. Nagtagpo ang aming mga labi. Agad kaming nagkalayo na parang nakuryente. Sorry! Sabay naming nasabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa kakaibang pakiramdam na pilit kong tinatabunan. Perfect! Tuwang-tuwa ang photographer. Nakuha ko yun! Napapikit ako. Hindi yun sinasadya. Mahina kong sabi. Tumikhim si Desmond. Iwas ang tingin. Sorry talaga. Hindi ko na lang siya tiningnan. Baka mahalata niyang pamumula ng pisngi ko. Shit, first kiss ko yun ah. Hindi na mapakali ang puso ko. Matapos ang photoshoot, nagpahinga muna kami. Ngunit kahit nakaupo lang ako, hindi ko mawala sa isip kong insidenteng yon. Bawat pagpikit ko, bumabalik ang larawan ng mga labi naming nagtagpo. Aksidente, mabilis, ngunit sapat para guluhin ang isip ko. Kinakabahan ako sa sariling nararamdaman. Sa bawat pitik ng puso ko, mas lalo akong nababahala. Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang may naglahad ng bottled water sa harap ko. Uminom ka muna. Tumingin ako kay Desmond. Hindi pa rin siya makatingin ng diretsyo sa akin. Namumula ang kanyang tenga at ilang beses siyang tumikhim. Para bang nahihirapang huminga ng normal. Gaya ko, halatang tense rin siya sa nangyayari. Walang meaning yon. Mabilis kong sambit at tinanggap ang bottled water. Nakatingin siya sa akin at tila sinisiguro ang sinabi ko. Oo, aksidente lang yun. Ngunit kahit na anong kumbinsi ko sa sarili ko, hindi pa rin ako tinigilan ng utak ko. Nang makauwi na ako at nasa kwarto na, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang nangyari. At sa bawat balik ng alaala, parang mas gumagwapo si Desmond sa paningin ko. Kinabukasan, nang bumisita siya kasamang kanyang ina, sobrang tamlay ko. Kulang ako sa tulog at hirap mag-focus. Desmond, ani Papa habang seryoso ang boses. Dahil magiging asawa ka na ng anak ko, itigil mo na ang pagiging kargador mo. Bibigyan kita ng posisyon sa negosyo. I'll train you. Hindi naman po kailangan, Tito. This is my thank you for marrying my daughter. Putol ni Papa. Mariin ang tono. Hindi mo alam kung gaano itong kahalaga sa akin.
Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kahalaga kay Papa ang kasalang ito. Dahil lang ba may pumasok sa CR ko? O talagang gusto niya akong ipakasal ng maaga? Kung iyan po ang gusto ninyo, sir. Maayos na sagot ni Desmond. Handa po akong matuto. 1 buwan na lang at ikakasal na kami. Napapadalas na rin ang pagsasama namin. Kaya't unti-unti naming nakikilala ang isa't isa. Napakabait pala talaga ni Desmond. Siya lang ang lalaking anak ng ina niya. Puro babae ang mga kapatid niyang mas bata. Marahil kaya ganun na lang ang respeto niya sa kababaihan. Maingat, magalang, at laging may distansya. Kapag maikasal na tayo, pwede mo pa rin gawin ang gusto mo ha. Bigla niyang sabi habang inaayos namin ang invitation cards. Napatingin ako sa kanya. How about you? Ano nang gagawin mo? Ngumiti siya. Magiging asawa mo. Ha? Hindi ko napigilang mapatingin ng diretsyo sa kanya. Asawa mo na ako, dagdag niya. At may usapan kami ng papa mo. Pahahalagahan kita dahil napaka-importante mo sa kanya. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ng pamilya mo sa akin. Bakit parang may bigat ang bawat salitang binibitawan niya? Bakit mo naman sinasabi yan? Tanong ko. Parang may nararamdaman ka sa akin. Tumahimik siya sandali bago nagsalita. Maaaring magkaroon ako ng feeling sa iyo, pero hindi naman ako dapat umasa. May lalaki ka ng hinahangaan, hindi ba? Anytime ay pwede mo akong hiwalayan para makasama siya. Ayaw kitang pilitin. Gaya ng sabi mo, gusto mong maikasal sa taong mahal mo. Imbitahan mo siya. Tingnan natin kung may epekto ba sa kanya ang pagpapakasal mo. Inabot niya sa akin ang invitation card. Mas lalo akong nabagabag sa pagiging sobra niyang supportive. Kahit wala naman siyang obligasyon sa akin. Hindi ko malaman kung anong nasa isip niya. Kung bakit siya pumapayag. Kung bakit parang handa siyang talunin ang sarili niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Magkasama kaming nagtungo sa mga kakilala para personal na mag-abot ng invitation cards. Sa puntong iyon, hindi na siya kargador. Kasama na siya ni Papa sa training sa negosyo. Sa kabila ng lahat, ramdam kong gusto talaga siya ni Papa kasi binibigyan siya ng oras, tiwala at pagkakataon. Isabel! Ani na Neth nang matanggap ang card. Hindi ko akalaing ikaw ang mauunang ikasal. At ang gwapo ng groom mo, ha? Oo, hindi ko nga rin inaasahan. Pilit kong sagot. Pupunta kami ha, sa lahat ng kaklase natin. Ikaw pa yatang pinakamailap sa lalaki tapos ikaw pala yung unang matatali. 2 na lang natitirang invitation card sa kamay ko. Para kay Oscar at sa girlfriend niya. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ibigay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Desmond habang nagdadrive. Siyang gumagamit ng sasakyan ni Papa. Marunong pala siyang magmaneho. May 2 pa. Sagot ko. Hindi mo ba ibibigay yan sa crush mo? Ibibigay ko sana, kaso hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang makita ko si Oscar. Pinahinto ko agad ang kotse. Kasama niyang muli ang babaeng yun. Magkahawak kamay, masayang masaya. Ayaw mo bang bumaba? Tanong ni Desmond. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto ng kotse. Kailangan kong maging matapang. May gusto lang akong kumpirmahin. Oscar! Natigilan siya't napalingon. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang kamay ng babae. Isabel! Mas dumikit ang babae sa kanya na para bang aagawin ko. It's been a while ah. Kamusta ka na, Oscar? Ayos lang. Nagbabakasyon lang ako rito. Si Rachel nga pala. Pakilala niya sa kasama niya. Hi! Bati ng babae. Hello! Sagot ko. Bakit ka nga pala nandito? Ikaw bang nagdadrive? Hindi, kasama ko yung mapapangasawa ko. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Ha? Inilahad ko ang invitation cards. Tinanggap niya yon. Kunot ang noo. Ikakasal ka na? Tumango ako. Oo, imbitado kayo ah. Kaya ako lumapit para ibigay yan. Yun lang naman, Oscar. Sana makapunta kayo. Pasensya na sa istorbo ah.
Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Bumalik na ako sa kotse na may mabigat na dibdib. Siguro, oras na para tanggapin. Hindi talaga kami ang itinadhana. At kung may isa mang bagay pang kailangan kong pakawalan, yun ay ang damdaming matagal ko nang ipinagkait sa sarili kong palayain. Nilunod kong sarili ko sa alak. At dahil hindi naman ako palabar, sa loob lang ako ng kwarto ko umiinom kasama si Desmond na halatang hindi sanay sa inuman. Huwag kang maglasing masyado. Paalala niya habang pinanonood akong magbuhos ng laman ng baso. May lakad pa tayo bukas. Ibigay mo na to sa akin, Desmond. Ngayon lang to. Bukas na bukas, hindi ko naiisipin si Oscar at magfo-focus na ako sa'yo. Giit ko sabay kuha ulit ng bote. Umawang ang kanyang labi sa gulat kaya't natawa ko. Lumagok pa ako ng panibagong alak. Ayaw mo nun? Baka ikaw pa talaga magpapabago sa isip ko sa pesting arranged marriage na yan. Iinom pa sana ako ulit nang bigla niyang agawin ang baso. At bago pa ako magreklamo, siya na mismo ang uminom nito. Hoy! Gulat kong sabi. Huwag ka nga sinabing maglasing dahil sa lalaking yun. Hindi naman yun kagwapuhan. Sabi niya matapos lunukin ang alak. Napakurap-kurap ako sa narinig. At nagawa mo pang manlait ha? Bulag ka ba? Hindi. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Siguro, ang lamang-lamang niya sa akin ay maayos niyang pananamit. Pero kung papugian ng usapan, panigurado namang lamang ako. Tanungin mo pang papa mo. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ko siya. Natawa siya sa reaksyon ko. Biro lang. Mabilis niyang bawi. Gusto lang naman kitang patawanin. Napasimangot ako at inagaw ang baso mula sa kanya. Buisit ka! Sabi ko bago uminom ulit. Hindi na niya ako pinigilan. Naupo na lang siya sa tabi ko. Tahimik. Pinanonood akong maglasing na para bang handa niyang saluhin ang lahat ng kalokohang gagawin ko sa gabing ito. Gusto kong ilabas ang lahat ng bigat sa puso ko para kapag ikakasal na ako sa lalaking ito, magaan na sa puso kong tanggapin ang lahat. Desmond's point of view. Nakatingin lamang ako sa dalaga habang nilulunod niya ang sarili sa alak. Tawang-tawa siya sa sarili niyang kalokohan. At sa tuwing pinipigilan ko siya, naiinis siya. Totoo naman kasi na hindi dapat iyakan ng lalaking yun. Hindi naman kagwapuhan para iyakan ng todo. At saka hindi naman naging sila para maglasing siya ng ganito. Bakit kaya ayaw ni Oscar sa akin? Ano kayang mas lamang na babaeng yun? Marunong bang humalik? Pwede naman ako mag-practice sa bote Naalerto ako nang umuso siya at ilalagay niya sana ang bibig ng bote kaso nabawi ko. Ano ba? Lasing ka na. Isa-isa kong iniligpit ang mga boteng naubos niya. Hayaan mo na ako, Desmond! Sabay kindat niya na halatang hindi na pantay ang mga mata. Masarap ka namang kausap masarap ang alak. Napapikit ako. Lasing na nga siya. Hindi na niya alam kung anong kanyang pinagsasasabi. Magsisisi talaga siya kinabukasan. Hindi ako sanay sa inuman. Isang baso pa lang kanina umiikot ng mundo ko. Siya, aba parang nagte-training sa Olympics ng paglalasing. Gwapo ka naman, Desmond. Hindi ko naman itatanggi yun pero hindi naman natin mahal ang isa't isa para magpakasal. Napabuntong hininga ako saka tiningnan siya. Matututunan din naman kitang mahalin kung magkakasunduman tayo. At isa pa, nagkausap kami ng masinsinan ni Tito Elliot patungkol sa ginawa niya. Kung todo sorry siya sa akin kasi sinadya niya raw yun lalo na't kilala niya pala ako bago pa man ako pumasok sa CR ng anak niya. Kasi si mama at ang asawa niyang si Tita Pinky ay magkakilala. Hindi naman ako yung tipo ng tao na binibigdil ang lahat. Hindi naman tutulong inako sa ideyang ito, lalong-lalo na mga kapatid kong babae. Marami ring inalok si Tito Elliot para lamang pumayag ako. Nang tanungin ko kung bakit gusto niyang maikasal ang anak niya sa akin, naniniwala siyang mapapanatag ang loob niya kung sa akin ipakakasal ang anak niya. Kasi ramdam niya raw na mabuti akong tao. Kaya ayaw ko siyang biguin. Isang blessing in disguise ang nangyari kasi nakalaya ako sa pagiging isang kargador. Hindi naman mahirap mahalin ng babaeng ito. Kapag nagkasundo talaga kami, matututunan ko rin siyang mahalin.
Maya-maya, sa gitna ng aking pagliligpit ng mga alak, bigla siyang tumahimik. Kumunot ang noo ko at napatingin sa kanya. Isabel? Nakaupo pa rin siya sa sahig habang nakasandal sa pader. Wala na yata siyang lakas sa sarili niya kasi bigla siyang yumuko. Nasusuka ako, Desmond. Napasinghap ako. Ha? Teka, sandali lang. Hindi ko na naitulak ang basurahan palapit sa kanya nang sumuka na nga siya. Ay puti. Muntik na akong mapamura sa gulat dahil sa suka niyang nasa sahig. Napatakip ako sa aking ilong at bibig dahil sa baho ng amoy. Ano bang kinain mo? Bakit ganyan yan? Tuluyan na akong lumapit sa kanya at inayos ang kanyang posisyon. Wasted na talaga siya at hindi na maibuka ang kanyang mga mata. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang kanyang bibig. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nagkatinginan kami. Ngumiti siya, ngiting lasing na lasing. Inaalagaan mo talaga ako? Oo, kaya't wag ka nang uminom. Ang dami mong sinuka oh. Ngumiti lang siya na parang wala sa sarili. Akala ko wala na talaga kaso biglang lumobo ang kanyang pisngi at bago pa man ako makalayo sa kanya, sumuka na siya sa aking damit. Nanigas ako sa aking pwesto dahil sa suka. Humawak pa siya sa balikat ko at tumingin sa akin bago siya tuluyang nawala ng malay. Wala akong tulog sa gabing yon dahil sa pag-aasikaso sa isang lasing na babae. Nagpatulong ako sa kasambahay nila na nagising pa dahil sa paggising ko. Wala akong magagawa kasi hindi ko naman ito kayang mag-isa. Bibihisan ko muna siya, sir. Ani ng kasambahay. Sige po. Lumabas ako ng kwarto at napabuntong hininga. Kailangan ko ring magbihis kasi amoy suka na ako. Baka mas lalo akong hindi makakatulog nito. Hindi ko iniwan si Isabel sa kwarto niya. Ang sabi kasi ng kasambahay, bigla-bigla na lang kasi ang tatayo at magsasayaw kapag lasing. Kinalabutan nga ako habang iniisip yun. Narito na ako sa sofa ng kwarto niya, nakahiga. Hindi ko ma-imagine na tatayo na lang bigla si Isabel para lang sumayaw. Yung mga kakilala ko ang kargador kapag nalalasing lumalabas ang pagiging Inglesero. Nakatulugan ko ang aking pag-iisip. Paggising ko kinabukasan, bumangon akong paupo at hinawakan ang ulo ko. Masakit ang ulo ko kahit hindi naman maraming nainom ko. Ngunit mas masakit sa tenga ang sigaw na biglang umalingaw-ngaw sa kwarto. Ah! Halos mahulog ako sa sofa sa sigaw ni Isabel. Mabilis akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Agad akong binato ni Isabel ng unan. Lito akong umilag sa kanya. Bakit iba ng damit ko? Anong ginawa mo sa akin, ha? May nangyari ba sa atin? Kinuha mo bang virginity ko? Sinilip niya ang buong higaan niya at lumakas pa ang sigaw nang makitang may dugo sa kanyang kama. Lumaki rin ang mata ko sa nakita. Ano yan? Bakit may dugo? Ewan ko sa'yo. Wala naman akong ibang ginawa sa'yo Hindi nga ako nagpalit sa damit mo. Sinungaling! Abay, hindi ako nagsisinungaling. Sinukahan mo pa nga ako sa sobrang kalasingan mo. Kung may nangyari nga sa atin, hindi ka na sana makakabangon ngayon. Namilog ang mata niya sa sinabi ko at binato ulit ako ng unan. Pero natigil yun nang sumakit ang kanyang tiyan. Napayuko kasi siya. Aray! Nag-alala akong lumapit sa kanya. Baka may regla ka, Isabel, kaya may dugo. Napatingin siya sa akin habang namimilipit sa sakit. Bakit mo alam? May mga kapatid kasi akong babae. Kaya siguro sobrang sungit mo ngayon. At saka yung kasambahay mo yung nagbihis sa'yo. Ako lang ang nagligpit sa suka at yung mga bote. Dito rin ako natulog para alagaan ka. Huminahon siya sa paliwanag ko. Talaga? Oo, dito ka muna saglit ha. Bibilhan kita ng sanitary napkin mo at painkiller. Tumayo lang siya at saka nag-iwas ng tingin. Napangiti na lamang ako bago tuluyang lumabas para kuhanin ang para sa regla niya. Isabel's point of view. Nakaramdam agad ako ng konsensya dahil sa ginawa ko kay Desmond kanina. Nang tingnan ko kasi ang CCTV footage sa iPad ko, ako itong biglang nahiya sa mga pinaggagawa ko ng gabing yon. Parang ayoko na munang magpakita. Gusto kong magpalamo na lang sa lupa.
Tahimik na lang ako nang bumalik si Desmond. Hindi lang napkin at painkiller ang dala niya. May dala rin siyang tray ng pagkain na nagpakuha ng atensyon ko. Magpalit ka na muna tapos kumain ka ng niluto ko. Sopas ito pero sana magustuhan mo. Nagbaba ang tingin ko sa pagkain na mainit pa talaga. May prutas pang hiniwa sa gilid. Lumambot ang puso ko sa simpleng bagay na ito. Ikaw ang nagluto? Oo, kaya medyo natagalan ako. Nakagat kong ibabang labi ko at tiningnan siya. Salamat. Nagulat siya ron. At sorry dahil inakusahan kita. Masyado na yata akong judgmental. Ayos lang yun. Kainin mo itong sopas ha. At saka uminom ka na ng gamot. Dysmenorrhea yan. Hindi ko alam kung dahil sa hangover o dahil sa kung ano. Pero biglang gumaan ang dibdib ko. Hindi ko inaasahan na may isang Desmond ang kayang gawin to sa akin. Napakaswerte ko na sa isang kagaya niya ako napunta. Parang unti-unti ko na rin naiintindihan si Papa. Mabuting tao pala si Desmond at swerte ang kanyang mapapangasawa kasi napakaalaga niyang tao. Mas lalo lang kaming naging malapit ni Desmond. Dahil sa presensya niya, nakakalimutan ko ang paghanga ko kay Oscar. Nagpatuloy lang kami sa paghahanda para sa aming kasal. At sa gitna nun, unti-unting may namumuo sa aming dalawa. Nagsimula lang sa mga maliliit na bagay. Sa kung papaano niya akong hinahatiran ng kape tuwing alam niyang puyat ako. Sa kung papaano niya akong pinapatawa sa corny jokes niya. At sa kung papaano niya akong pinapahalagahan bilang isang babae. Unti-unti, napansin kong hinahanap-hanap ko ng presensya niya. Na kapag wala siya, para bang may kulang sa araw ko. Na kapag kasama ko siya, tahimik ang mundo ko. Sobrang malakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko dati na hindi ako mahuhulog sa isang kagaya niya. Pero kinain ko lang din ang sinabi ko. Hindi ko alam kung papaano talaga nagsimula. Pero isa lang masasabi ko. Masaya ako sa piling niya. Ano sa tingin mong bagay sa akin, Desmond? Excited kong tanong kay Desmond habang may tinuturo ng mga larawan ng wedding gown. Bagay kaya to sa akin? Paano to? Bagay ba? Nang balingan ko siya, wala sa magazine ang kanyang tingin kung hindi nasa akin. Desmond, matutunaw ako. Pabiro kong sabi ngunit sa kaloob-looban, nakaramdam ako ng kilig. Ganyan pala siya. Ha? Sorry, ano nga ba yung tanong mo? Napangiti ako. San ka ako dito ang babagay sa akin? Ipinakita ko sa kanya ang mga gown. Ngayon kasi ang araw na susukatan kaming dalawa kaya't nandito kami sa butik ng kakilala ni Mama. Bagay naman sa iyo ang lahat. Napangiwi ako. Seryoso ka ba? Kahit saan dyan, babagay sa iyo. Maganda ka naman. Walang hindi po pwedeng bagay sa iyo. Talaga? Tumikhim ako. Hindi ka ba nagbibiro dyan? Kailan pa ba ako nagbiro sa kagandahan mo, Isabel? Nagwala na naman ang mga paru-paro sa tiyan ko. Paru-paro na lang kasi wala naman akong bulate. Sinukatan na kami ng staff para sa pinili kong gown. Nakaupo lang si Desmond sa sofa habang nakatingin sa akin. Noon, hindi pa ako nako-conscious sa tingin niya. Pero ngayon, parang nangangatog ang aking tuhod. Hindi ko kayang paninitig niya sa akin. Payapa lang ang pagsusukat sa amin. Tapos na kasi ang mga bridesmaids at iba pa. Nang natapos na kami pareho ni Desmond, biglang bumukas ang pinto ng butik at bumungad sa amin si Oscar na hinihingal pa. Nagulat kami sa pagdating niya. Oscar? Nagtataka kong sambit sa kanya. Pasensya na, hindi ako sumulpot sa schedule ng pagsusukat. Maaari bang ngayon? Tumayo si Desmond para lang tumabi sa akin. Humawak ako sa kanyang braso para paalalahanan siya na wala siyang dapat ikabahala. Oo naman, Oscar. Akala ko nga hindi ka na darating. Nasaan ang girlfriend mo? Hindi ko siya girlfriend. Kaibigan ko lang siya. Tumango ako. Satisfied na sa narinig. Okay. Pakisukatan po ang kaibigan ko. Pasensya na po't nahuli siya. Oscar, mauna na muna kami ni Desmond ha. May iba pa kaming lakad eh. Lalabas na sana kami nang tinawag niya ako. Humigpit ang hawak sa akin ni Desmond bago siya tumango para lungunin ko si Oscar. Oh, bakit? I'm so happy for you, Isabel.
Mag-ingat kayo. Ikaw din, mag-ingat ka, Oscar. Matapos kong sabihin yun, tumalikod na ako at lumabas na kami ni Desmond sa butik. Yun ang unang pagkakataon na tumalikod ako sa kaibigan ko nang walang bigat na dinadala sa dibdib. At doon ko napagtanto na naka-move on na talaga ako sa kanya. Mabilis lang ang oras at araw para sa amin ni Desmond. Ngayon ay 1 linggo na lang bago kami ikasal. Nagkaroon ng salo-salo ang 2 pamilya. Sa mahabang lamesa sa bahay namin, sakto kaming lahat. Maraming pagkaing nakahanda. Hindi rin nawala ang lechon na nasa gitna ng lamesa. Napangiti ako sa aking nakita. Ito lang yatang nakita kong arranged marriage na masaya ang bawat isa. Isa na siguro sa malaking factor ay ang magkakakilala sila mama at tita. Napakaliit lang ng mundo para sa amin. At ngayon, pinagkaisa kami ng tadhana. Huwag kang umiyak sa kasal, Desmond baka magloko ka. Biro ng kanyang kapatid na babae. Natawa si Desmond at inilagay ang isang kamay sa likod ng upuan ko para akong inaakbayan. Bumulong siya sa akin. Kahit umiyak man ako sa kasal namin, hindi ako magloloko. Umangat ang kilay ko. Talaga? Oo naman. Bakit pa ba magpapakasal kung magloloko ka rin naman, di ba? Hindi ko gagawin yun kahit kailan. Napuno ng tuksuhan ang buong silid. Pumula ang pisngi ko't hindi na ma-deny na kinikilig talaga ako. Desmond, biglang salita ni Papa. Tito, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko sa'yo, ha? Opo, Tito. Hindi ko ho yun kalilimutan. Nagtaka ko. May usapan ba kayo na hindi ko alam? Sa amin na yun, Isabel. Lalaki sa lalaki. Ani Papa bago uminom sa kanyang wine. Tiningnan ko si Desmond. Ngumiti lang siya sa akin at sinubuan pa ng pagkain. Hindi nagtapos sa kainan ng lahat. Sila mama at tita ay nagtungo sa sala para magkaraoke. Samantalay naiwan naman kami ni Papa at ni Desmond sa hapagkainan. Tumayo si Papa kaya't napaangat ako ng tingin sa kanya. Ngumiti siya sa amin. Alam ko namang may pagtatampo ka pa rin anak dahil sa ginawa ko. Pero nakita ko naman sa mga mata mo na masaya ka sa lalaking pinili ko para sa iyo. Sa katunayan kilala ko na itong si Desmond bago pa man siya pumasok sa CR. Umawang ang labi ko sa revelasyon. Ngunit, hindi niya ako kilala. Nakilala ko siya sa shop ng kaibigan ko, sa tinatrabahuhan niya. Napatingin ako kay Desmond na nakikinig lang kay Papa. Nalaman ko na mabait siyang lalaki. Walang nobya. Malinis ang record. Pero hindi ko naman talaga inaasahan na makikita ko siya sa bahay natin, Iha. Nakilala ko lang nang iginapos mo na sa lubid. Mahina akong natawa. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Ngunit, Desmond, sana alagaan mong anak ko. Mahalin mo siya. Magmahalan kayo. Pinili kita kasi may tiwala ako sa buong pagkatao mo. Masusunod po, Tito. Masaya ako para sa iyo, Isabel. Dugtong ni Papa sabay tingin sa akin. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Masikip ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Ngayon ko lang kasi nakita si Papa na emosyonal. Bihira lang itong nangyayari. Salamat, Pa. Mahinang sagot ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti siya. Tila may nais pang idagdag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nabitawan niya ang baso niya. Bumagsak yun sa sahig kasabay ng katawan niya. Nanlaki ang mga mata ko't napasigaw. Papa! Tumigil ang mundo ko. Tumigil din ang tawanan sa sala. Mabilis na lumapit si Desmond para lang gisingin si Papa. Nagkagulo na kaming lahat. Napahagulgol si Mama at may tumawag ng ambulansya. Lumuhod ako sa tabi niya. Hinawakan ng kamay niya. Pa! Pa! Andito ako! Paulit-ulit kong sabi kahit hindi ko alam kung naririnig pa niya ako. Elliot! Ani Mama na nanginginig na. Mabilis namang dumating ang ambulansya at mabilis ring naisugod sa ospital. Ngunit kahit gaano kabilis ang kilos sa mga tao sa paligid, parang mabagal ang oras sa dibdib ko. Mahigpit ang hawak ko kay Desmond. Hindi ako umiiyak.
Hindi pa. Naghihintay ako sa sasabihin ng doktor. Kaya't pagtingin niya sa akin, halos hindi ako humihinga. Dead on arrival po. 3 salita. 3 salitang parang tuluyang kumuha sa hininga ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak agad. Pinroseso ko pa kung tama ba ang pagkakarinig ko. Parang may biglang bumagsak sa loob ko. Sa gitna ng katahimikan, sa anunsyo, si Mama ang unang bumigay. Asawa ko! Napaluhod na rin ako nang tuluyan ng pumasok lahat sa sistema ko. Agad akong inalalayan ni Desmond at niyakap niya ako. Namuo ang luha sa aking mga mata hanggang sa tinakpan na ang buong paningin ko. Inatake sa puso si Papa at kinuha siya sa amin. Hindi natuloy ang kasal. Ang mga bisita na dapat sanay sa kasal ko dadalo ay dumalo sa lamay ng aking ama. Tulala lang ako sa gilid habang nasa tabi ko si Desmond. Si Mama ang siyang sumasalubong sa mga bisita na kahit mugtong-mugto ng mga mata, nagagawa niya pa ring asikasuhin ng mga bisita. Isabel, nag-angat ako ng tingin kay Oscar. Condolences. Tumangulang ako sa kanya at sumandal sa balikat ni Desmond. Ngayon ay wala nang lalaking dapat maghahatid sa akin sa altar. Hindi natuloy ang kasal. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang bagay akong malinaw na nararamdaman. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko sa laban na ito, si Desmond, na kahit hindi natuloy ang kasal, nasa tabi ko pa rin siya. Hindi naging madali ang pagtanggap ko sa pagkawala ng aking ama. Nang nailibing siya, tumahimik ang buong bahay. Kanya-kanya kaming pagmumukmok ni Mama. Hindi kami nag-uusap. Araw-araw akong nagluluksa. Hindi na nga namin naaasikasong negosyo na iniwan sa amin ni Papa. Kung wala si Desmond, baka tuluyan na kaming nalugi. Ramdam ko naman ang presensya niya palagi. Sadyang ayoko munang may kausap. Sadyang ayoko munang may kasama. Kaya't alam kong sa ginagawa ko, unti-unti kong naitutulak palayo si Desmond. Sa tuwing susubukan niyang kausapin ako, isang tangulang ibinibigay ko. Isang maiksing, okay lang ako. Isang ngiting pilit na lamang. Ayokong magpadala sa luksa pero masyado siguro akong mahina. Kahit sa bahay na ito, ayoko nang manatili kasi sobrang sakit. Masaya pa kasi kami noon tapos bigla siyang kinuha sa amin. Hindi man lang nagpaalam. Desmond's point of view. Masakit sa akin sa tuwing nakikita ko si Isabel na nasasaktan. Sa tuwing bibisitahin ko siya, palagi siyang nakahiga sa kama. Walang gana sa lahat. Hindi inaasahan na mangyayari iyon. Sobrang sigla ni Tito. Malusog rin siya at masiyahin kahit istrikto ang kanyang pagmumuka. Isabel, napatayo ako nang makita ko siyang lumabas sa kwarto niya. Pumayat siya. Magulo ang buhok. Mugto ang mga mata. Kumirot ang puso ko sa nakita. Kung kailangan mo ng kausap. Hindi ko kailangan ng kausap. Putol nito. Hindi man lang ako nililingon. Gusto mong kumain? Paglulutuan kita. Subok ko pa habang sinusundan siya. Sabing ayoko! Biglang sigaw niya at hinarap ako. Ang kulit mo! Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi magiging masaya ang papa mo kapag... Kung nandito ka lang dahil may pananagutan ka, dahil may usapan kayo ni Papa, wala na siya. Kaya wala na rin yun. Umalis ka na nga. Huwag mo kong kulitin. Nangilid ang luha sa aking mga mata dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Paano mong nasasabi yan? Mahal kita kahit andito ako, Isabel. Hindi lang dahil sa bilin ng papa mo. Hindi siya sumagot. Hindi ko na rin siya pinilit dahil ayokong madagdagan ang dinadala niya. Pero hindi ako sumuko. Habang inaasikaso ko ang negosyo nila kasama ng mga staff, araw-araw din akong bumibisita. Tita, si Isabel ho. Tanong ko kay Tita Pinky. Hindi katulad ni Isabel, hindi pagmumukmok ang solusyon ni Tita. Imbis na magluksa ng todo, nag-focus siya sa ibang bagay para makalimutan ang nangyari na dumurog sa puso niya. Nasa kwarto niya. Hinawakan niya ang kamay ko.
Maraming salamat, iho. Hindi mo sinusukuan ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Babalik din siya sa normal. Mahal niya lang talaga ang papa niya eh. Kahit magkaaway sila minsan, sila lang din talagang nagkakasundo kaya sana. Habaan mo pang pasensya mo, iho. Mahal ko po ang anak ninyo, tita. Kaya't hindi ko siya susukuan. Nandito lang ako palagi, tita. Iyon ang pangako ko. Naluha si tita. Maraming salamat, iho. Hindi big deal sa akin na hindi natuloy ang kasal. Kasi pwede naman kaming magpakasal ulit. Kahit kailan pa basta't ayos lang kay Isabel. Kung gugustuhin niya pa'y maghihintay ako. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni mama sa akin. Nadatnan niya akong naglalagay ng pagkain sa lunchbox. Marami to at lahat ng to para kay Isabel. Oo naman ma. Kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Mahal na mahal mo talaga siya anak ano. Isang buwan mo na itong ginagawa. Hindi ko ho siya pwedeng sukuan, Nay. Ganun talaga basta mahal. Tinapik niya ako sa balikat. Magiging okay din ang lahat. Tiwala lang anak. Dinama ko ang yakap ng aking ina bago ko muling binisita si Isabel. Nadatnan ko si tita sa gate nila kaya't mabilis akong lumapit. Tita, nagulat siya sa pagsulpot ko. Desmond, may dala ho akong pagkain para sa inyo ni Isabel eh. Gising na ho ba siya? Wala si Isabel dito, iho eh. Malungkot niyang sambit. Ha? Lumabas ho siya? Ayos na ho ba siya? Umiling siya. Umalis siya, iho. Patungong ibang bansa. Parang biglang nawala ang hangin sa aking dibdib. Muntik ko nang mabitawan ng paper bag na dala ko. Kailan po? Bago pa lang, iho. Sandali! Tumakbo ko palayo dala ang paper bag. Hindi ko na nilingon ang sigaw ni tita dahil agad akong sumakay ng taxi patungong airport. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sinubukan ko siyang tawagan ngunit hindi niya sinasagot. Ang daming pumasok sa isip ko. Na baka ito na ang huli. Na baka ayaw na niya sa akin kaya't naisipan niyang umalis. Pagdating ko sa airport, nagpalingalinga ako. Nagbabaka sakali na makita ko siya. Isabel! Pinagtitinginan na ako ng iba. Siguro sa isip nila, may baliw na sumisigaw. Taas baba ang balikat ko dahil galing ako sa pagtakbo. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Tumawag muli ako ngunit hindi niya sinasagot hanggang sa hindi na ito makontak. Nawalan na ako ng pag-asa. Bagsak na bagsak ang aking balikat na lumabas ng airport. Hindi maipaliwanag ang nadarama. Sobrang bigat ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ito at nakita ko ang kanyang mensahe. Isabel. Desmond, pasensya ka na. Kailangan kong umalis. Hindi ko pa kayang harapin ang lahat. Lalo na, ikaw. Masakit kasi. Mas mahalaga ka kesa sa inaakala ko. Salamat sa lahat. Sa pananatili mo. Sa hindi mo pagsuko. Hindi ko alam kung kailan akong babalik. Pero sana, kung dumating ang araw na yun, nandoon ka pa. Pero ayoko rin namang umasa. Malaya kang magmahal muli. Malaya kang gawin ang gusto mo. Hanggang sa muli, Desmond. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata. Pumatak pa ito sa screen ng phone ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ako maghahanap ng iba. Hihintayin kita. Sabi ko bago ko huminga ng malalim at saka napatingin sa kalangitan. Nakita kong paglipad ng eroplano kaya tinitigan ko na lang ito hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Habang wala si Isabel sa Pilipinas, nanatili ako para asikasuhin ang negosyo nila. Kasama ko si Tita Pinky na ngayon ay unti-unti na ring nakakabangon. Sa tuwing mamimiss niyang anak niya, ako ang niyayakap niya. Palagi kong tinatanong si Tita patungkol kay Isabel. Nagkakausap kasi sila minsan, kaya sa kanya lang ako nagkakaroon ng update. Nag-aral daw ito roon para ibaling ang kanyang sakit na nararamdaman sa pagkawala ng kanyang ama. Tumaas na ang posisyon ko sa negosyo sa nagdaang buwan.
Lumaki ang tiwala sa akin ni tita, lalo na sa planta nila. Mas lalong bumigat ang responsibilidad ngunit maayos lang naman to sa akin. Dahil dito, naiahon ko rin sa kahirapan ng pamilya ko. Maraming beses akong nagtanong kay tita kung kailan uuwi si Isabel. Ngunit walang kasiguraduhan ang sagot ni tita. Minsan sinabihan niya na nga ako na wag na akong umasa sa anak niya dahil baka makahanap ito ng iba roon. Masakit mang marinig yon pero pinili ko pa ring hintayin siya kahit walang kasiguraduhan. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siyang mayakap at makausap. Ngunit kailan kaya yun mangyayari? Walang kasiguraduhan ng lahat pero isa lang ang sigurado. Mahal na mahal ko siya. Lumipas ang 2 taon. Sabay naming pinutol ni Tita Pinky ang ribbon dahil nagbukas siya ng bagong negosyo. Pinangalanan niya ito sa panganay at unika iha niya na si Isabel. Malaki na ang ipinagbago ng buhay ko. May sarili na akong bahay, kotse at negosyo. Pero kahit umangat na ang buhay ko, nananatili pa rin akong loyal kay Isabel. Kahit maraming babae ang nagtatangka na pumasok sa buhay ko, hindi ko sila pinapapasok dahil nakapadlock pa ito. Congrats pre! Ani Caleb nang isa siyang naimbitahan sa launching ni tita. Nagbago na si Caleb. May asawa na ito at tuminurin sa wakas. Salamat sa pagpunta. Ang laki na talaga na ipinagbago ng buhay mo ah. Masaya ako para sa'yo. Salamat din. Makahulugan kong sabi. Ha? Wala. Nagpasalamat ako sa kanya dahil siyang dahilan kung bakit ko nakilala si Isabel. Kahit hindi maganda ang unang pagkikita namin, kung hindi ako hinabol ng babaeng yun, hindi ko makikilala si Isabel at ang pamilya niya. May bisita pa ako ngayon. Anunsyo ni Tita Pinky sabay hawak sa kamay ko. Huwag ka munang umuwi, ha? Hindi naman po muna ako uuwi, tita. May bumusina sa labas ng shop. OMG! Nandiyan na siya! Dito ka na muna, iho, ha? Excited na lumabas sa shop si tita. May bagong bisita kasi siya kahit hapon na. Sino kaya yun? Naisipan kong sumilip. Nakita kong may niyakap si tita. Blandang buhok ngunit pamilyar ang muka. Anak! Umuwi ka na rin sa wakas! Namilog ang mata ko't bumilis ang tibok ng puso ko. Napaatras ako nang makumpirma ko na. Ibang-iba na siya ngayon. Mas lalong pumuti. Blondie na ang buhok. Malaki na ang ngiti. Bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Napalunok ako't napaatras. Parang wala akong lakas na harapin siyang muli. 2 taon din ang nakalipas. Hindi ko alam kung papaano kong sisimulan ang pag-uusap namin kung sakaling magkaharap kami. Umatras ako lalo pero natigil din nang mabangga ko ang waitress dahilan ng pagkahulog ng wine glass na nasa tray at nabasag sa sahig. Sorry! Agad kong nasabit yumuko para matulungan siya. Ayos lang sir, okay na po. Aray! Nahawakan kong kanyang kamay nang masugatan siya. Sorry talaga. Nag-angat ako ng tingin para sana manghingi ng tulong kaso ang bumungad sa akin ay ang salubong na kilay ni Isabel. Nanlaki ang matakot na bitawan ng kamay ng waitress. Isabel? Tumawag ng nurse please. May nasugatan no? Ani tita na iniwan na si Isabel. Isabel. Hindi niya ako pinansin at sumunod sa nanay niya. Kinabahan ako. Agad akong sumunod. Maligayang pagbabalik, Isabel. Ani ko kaya't natigilan siya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang tagal ko itong hinintay Mas lalo kang gumanda. Miss na kita. Ayokong sayangin ang pagkakataong to. Ngayon siya umuwi at natatakot ako na baka aalis na naman siya. Mahal mo pa rin ako kahit 2 taon kitang iniwan? Oo, hindi naman nagbabago yun. Nilingon niya ako. Nanubig ang kanyang mga mata. Kahit hindi kita kinausap ng 2 taon, ako pa rin. Mahal kita. Kaya kitang hintayin. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Desmond. For leaving you. Mahal na mahal din kita. Dumiretso ako sa paglapit sa kanya at agad siyang hinalikan sa labi. Sigawan at hiyawan ang naririnig ko sa buong shop. Matapos ko siyang halikan, ay niyakap ko siya ng mahigpit.
Umalis ako nang walang paalam. Hindi ako nagparamdam. Iniwan kita sa gitna ng lahat. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung papaano mong kinaya. Tahimik lang ako habang yakap pa rin siya. Wala na kami ngayon sa shop. Umuwi kami sa bahay nila para doon kami makapag-usap ng masinsinan. Hindi maipaliwanag ang saya sa puso ko. Sobrang saya ko. Hindi ko iniisip ang mga nangyari noon. Mas iniisip ko ang ngayon. Kasi umuwi pa rin siya. Na mahal niya pa rin ako. Wala ka bang naging girlfriend? Baka meron na. Wala naman, 'di ba? Tanong ni Isabel. Basag ang boses. Wala, Isabel. Huwag kang mag-alala. Ako din. Wala rin akong iba. Nag-aral lang ako para sa negosyo. Para ito na lang ang pambawi ko kay Papa. Wala rin akong ibang minahal. Mabutit hindi ka naengganyo sa may asul na mata. Wala pa ring makakapantay sa kagwapuhan mo. Hinalikan ko ang kanyang noo. Naghintay lang ako. Hindi dahil sigurado akong babalik ka. Kung hindi dahil alam kong kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Hindi ako galit, Isabel. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung bakit ka lumayo. Naluha muli si Isabel at humigpit ang yakap niya sa akin na para bang ayaw na akong pakawalan. Salamat. Bulong niya. Salamat. Matagal ko na itong gustong gawin. Ngayong nandito na siya, hindi ko na ito palalagpasin. Nilabas ko ang singsing na binili ko noong nakaraang buwan. Kita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Isabel, seryoso kong sambit. Kung handa ka na, pwede na ba kitang pakasalan? Hindi dahil kailangan kung hindi dahil mahal na mahal kita. Sa lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng sakit at paglayo, gusto ko na siyang itali sa akin. Oo, sagot niya agad. At may ngiti sa gitna ng mga luha. Oo, Desmond. Pakakasalan kita. Hindi na namin hinintay ang perpektong panahon. Sa harap ng pamilya at kaunting bisita, nagpakasal kami. Sa wakas, ang pagmamahal na nagsimula sa isang maling pagkakataon ay nauwi sa isang tamang desisyon. At sa pagkakataong ito, hindi na kami maghihiwalay. Asawa na kita, Isabel! Ani ko nang dumating kami sa bagong bahay na inihanda ko rin bago siya umuwi. Para to sa'yo at sa magiging anak natin, Isabel. Naluhang muli si Isabel. Babawi ako sa'yo, Desmond. Sa ginawa mo ngayon, sobrang dami kong pagkukulang pero nagawa mo pa rin akong pakasalan. Oo naman, mahal na mahal kita. At paniguradong masaya ang papa mo dahil tayo ang nagkatuluyan. Muli siyang lumapit para halikan ako. At hinila ko na siya sa kwarto para simulan ang aming honeymoon. Wakas!